So mapagpalang umaga po sa bawat isa. Siguro po familiar kayo sa mga summer activities na ginagawa lalo po sa mga kabataan. Pag minsan ay para maging abala ang mga bata ay ine-enroll sa iba't ibang activities. At ang isa po sa mga madalas na ginagawa at lalo na po sa abroad ay yung pag-partake po or pag-aaral ng piano o yung mga piano lessons. Ano po? At kung di po kayo aware, marami po sa mga magulang na gusto nila na mag-aral ang kanilang mga anak. Lalo po sa Western culture, sa pagpapiano. Sapagkat habang nagpapiano, meron silang parang sense na parang pag marunong magpiano ang isang bata, parang nalilink ito sa intelligence, nalilink ito sa arts, sa music. So madami siyang aspeto na nakapalibot. At isa po yun sa mga ginagawa nila na pinapaturuan nila yung bata o yung anak nila para matutong magpiano. Kaso nga lang po, based po sa statistics, pag po tinignan natin, alam nyo po ba na after 2 years, kung sabihin natin na nag-aaral po yung bata ng pagtugtog ng piano, sa makatuwid po ay 80% po doon sa mga nag-aaral ang hindi nagpapatuloy. So kung halimbawa po may 10 bata o 10 tao na nag-aaral ng piano, sa 10, 8 po doon yung hindi nagpapatuloy na mag-aaral ng piano. Siguro nakakatuto lang ng ilang nota o ilang tugtog, tapos na. Meron naman po doon sa 2, dahil po may 20% pa, doon po sa 20%, 5% lamang po yung nagtutuloy sa pagtanda nila ng pagtugtog. So, dun sa 2 na natitirang nagpatuloy, mag-aral ng piano, ang natitira lang daw dun hanggang pagtanda na talagang natututo silang magtumugtog ng piano, 5% lamang. Ano po? 5%. At doon naman po sa 5% na natuto magpiano hanggang pagtanda, 1% lamang po ang nagtutuloy sa larangan ng musika o ng music. So 1% out of those na napakadaming nag-aaral ng piano ay napakakunti lamang po nung percentage na nagpapatuloy at talagang sabihin na nating nagiging bihasa or namamaster yung pagtugtog ng instrumentong yun. Pagdating naman po sa ating spiritual na buhay o sa Kristyanismo, parang meron din pong ganitong nangyayari. Ano po? Nakakalungkot pong isipin na bagamat natutuwa tayo na mayroong mga nagnanais na maging bahagi ng iglesia, mayroong mga tao na nagpapahayag ng kanilang pananampalataya, tayo po ay nagagalak dito, subalit ang isang malungkot na realidad ay karamihan po sa atin ay nagkakaroon ng parang pagtigil o nagiging stagnant po tayo sa paglago. Nagiging stagnant po tayo na kumbaga sa pag-aaral, pagiging well-saturated sa salita ng Panginoon, nagkakaroon po ng parang plateau. Di ba? Para kung halimbawa akit ka ng bundok, tapos nandun ka sa isang patag, parang ayaw mo nang tumuloy kasi pagod na pagod ka nang umakyat. Di ba? At yun po yung nangyayari sa ilan po sa mga mananampalataya. Ngayon po, atin pong titingnan, ano po ba yung sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa paglago o sa paglago po ng isang Kristiyano. So ang teksto po natin ngayong umaga ay kukunin po natin sa unang Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 1 o 1 hanggang 3. 1 Peter chapter 2, verses 1 to 3. So yan po yung key text natin. Ano po? Key text po natin yan. Pero yung babasahin po natin, nais ko po simula chapter 1 verse 22. Ano po? Chapter 1 verse 22 hanggang doon po sa key text na binanggit po natin kanina. Para lang po mas makita natin na mas malawak yung pinupunto ni Pedro. So ulitin ko po 1 Peter chapter 1, doon po tayo magsisimula magbasa verse 22. Babasahin ko po sa wikang Filipino. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos.
sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kalwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit, ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. So dako po tayo dun sa key text natin. Chapter 2 verse 1. Kaya't iwaksi ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Tayo pong sumaglit na manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa inyong mga salita na aming binasa sa mga oras na ito. Tunay Panginoon na ang iyong salita ay buhay, ito ay salita ng buhay, nandito ang liwanag, nandito ang inyong pagmamahal, at nandito rin ang aming kaligtasan. Salamat Panginoon sapagkat kinausap mo kami. Salamat Panginoon dahil ang mga salita mo ay umabot sa aming panahon at ngayon ay pinag-aaralan namin. Tulungan mo kami Panginoon na ito ay maunawaan namin at hindi lang basta maunawaan, kundi nawa maging totoo o realidad ito sa aming mga buhay. Marami po salamat. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito pong ating teksto ay mula sa unang Pedro o sa isa sa mga sulat ni Pedro. At si Pedro po mismo ang nagsulat ng aklat na ito. At kung inyo pong pag-aaralan pa, makikita rin po natin noon na si Pedro talagang physically nakasama niya ang Panginoong Yesus. Bagamat sinasabi ng ibang historian, sabi nila, posible daw na hindi daw si Pedro nagsulat nito. Kasi most of the language na ginamit ay nasa Greek o Griego. Ano po? Pero datapot ganun po yung sinasabi ng ilan. Pero ang isa pong masasabi natin na katangian ni Pedro, marunong po siyang magsalita ng Aramaiko at saka po Griego. At 30 years po yung kanyang ministry, okay, after po ng mismong resurrection ni Christ. So dun po sa 30 years na yon, isa pong strong evidence na nagsasuggest na kahit si Pedro ay naging fluent talaga mismo sa Greek o sa Griego, bagamat hindi siya formally nag-aral ng salitang ito. So sinulat po niya ito para sa mga mananampalataya dahil sa matinding persecution na nararanasan nila patungkol po sa kanilang faith o sa kanilang mismong pananampalataya. At doon po sa ating binasa kanina, sa unang bahagi, nilinaw po dito ni Pedro kung ano ba ang tinanggap ng mga mananampalataya o ng Kristiyano. So walang iba po kundi ang salita ng buhay, ang salita ng Panginoon. Pinakita po dito ni Pedro na ang salita ng Diyos ay mayroon pong dalawang bagay. Una po, nasa salita ng Diyos ang pag-ibig. Ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, na yung pag-ibig na iyon, ito po ay binabahagi din natin sa ating kapwa mananampalataya at sa iba pa pong tao. Ikalawa, pinapakita rin po ni Pedro na ang salita ng Diyos, ito po ay salita ng buhay. Makikita po natin dito yung kanyang illustration na bagamat sinasabi niya na ang mga bagay dito sa mundo ay lumilipas, nasisira, katulad ng ginto at pilak, may hangganan, subalit kung meron mang hindi po nawawasak, walang iba po kundi ang salita ng Diyos. At sa pagtanggap po natin ng salita ng Panginoon, tayo po ay nakakilala sa Kanya, tayo po ngayon ay nagkaroon ng justification na tinatawag na tayo po ay inaring ganap sa ating Panginoong Hesus na nagbayad ng ating mga kasalanan. Subalit baka po isipin natin na dahil naniniwala na tayo sa Panginoong Hesus, ay doon na po natatapos. Kasi po may mga ilang iglesia na nagtuturo na basta maniwala ka lang sa Panginoon, okay ka na. Tanggapin mo si Jesus, okay na yun. Subalit dito po sa sulat ni Pedro, hindi po yun ang katapusan. Nilinaw po dito ni Pedro na
yung pagkakatanggap natin ng salita ng Diyos, doon pa lamang po nagsisimula ang ating paglakad sa kabanalan. At para po tayo lumakad sa kabanalan, o sabihin natin na ano bang ebidensya na tayo ba'y lumalakad sa kabanalan? So makikita po natin yon kung tayo ay lumalago. Kung meron po tayong growth in holiness sa pamamagitan po ng grace o ng kanyang biyaya. At dun po sa binasa natin, may mga binanggit si Pedro na posibleng maging hadlang sa ating paglago. Pero bago yon, hatiin po natin ang ating teksto sa dalawang bahagi. Una po ay ang pag-alis natin sa mga hadlang ng paglago. At ikalawa ay ang pagnanais po natin na espiritual na pagkain. So doon po muna tayo sa una. Alisin daw muna natin yung hadlang sa ating paglago. Sabi niya, iwaksi lahat daw ng uri ng kasamaan o lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri. So kung ang mga kasalanang ito na binabanggit ni Pedro ay nagpapatuloy sa atin, malaki po ang posibilidad na hindi tayo lumalago sa kabanalan o sa pananampalataya. Ang mas masaklap pa po ay kung talagang baka mamaya hindi pala talaga tayo mananampalataya. Kung present o ito ay patuloy na namumuhay sa atin o namumuhay tayo sa mga kasalanang ito. So yung pong sinasabi dito na lahat ng kasamaan, sa English po ay tinawag itong malice. Ang ibig sabihin ay yun nga, kagustuhan na gumawa ng masama o kagustuhan na sumuway, na hindi sumunod sa Diyos. Kasi likas po sa atin dahil tayo bumagsak sa kasalanan na tayo po ay may pagsuway sa Panginoon. So ulitin po natin, nung bumagsak ang tao sa kasalanan, hindi po tayo naging neutral. Ang nangyari po dito, nagkaroon po ng korupsyon. Ang ating pong buong pagkatao ay nahiwalay sa presensya ng Diyos at dahil po dito, ang kasalanan po ay nagagawa natin. Nagnanais o may kagustuhan tayong gumawa ng kasalanan. Yung salita pong malis, pag tinignan niyo po sa buong New Testament, ito po ay 11 times o 11 beses na binanggit. Patunay lamang po na yung pagnanais na gumawa ng kasalanan, ito po ay likas sa tao. Dahil po nga sa pagpagsak natin sa estado ng Panginoon. Isang rason po o isang dahilan kung bakit to nangyayari ay dahil nga po sa pagiging magagalitin natin. Di ba po, pag Hans na halimbawa naging galit ka, ang nangyayari po dito, burst of emotion, maaaring nag-iisip ka ng mali sa kapwa mo, nag-iisip ka ng mga posibleng mali na gawin sa ibang tao. Di ba nga po, katulad nga po na nabanggit natin kanina, hindi po yung emosyon ang kumokontrol sa atin. Ang pinapayo po ng salita ng Diyos sa atin, tayo po mismo ang kumokontrol sa ating emosyon. Kasi po kung yung emosyon ang kumokontrol sa atin, most likely po magiging emotional talaga tayo na kung ano yung nararamdaman natin, magiging resulta po nun, yun din po yung magiging action natin. Kasi po, nagpapadala na tayo sa galit, nagpapadala tayo sa kalungkutan, nagpapadala tayo sa emosyon natin na kung saan yung emosyon, kung kukunin natin ito sa ibang source o sa ibang bagay na naging dahilan para maramdaman natin ito, malaki po yung tendency na hindi po tayo lumago o hindi po tayo lumakad sa kabanalan. So meron po tayong responsibilidad. So nawa, hindi po tayo maging passive din. In relation din po sa napag-aralan natin kanina. Ano pa pong sinabi ni Pedro? Alisin din po ang pandaraya. Kasi po itong mga sinabi niya, yung pandaraya, pagkukunwari, inggitan, lahat ng paninirang puri, lahat ng po yan nakaugat. Nakaugat po yan dun sa una. Which is, ang sinasabi nga po, iwaksi ninyo ang lahat ng kasamaan. So pinapakita dito ni Pedro na yung love for one another. Para mangyari po yung pagmamahal na yun na binabanggit ni Pedro, meron pong pagwawaksi.
ano po sa mga bagay na ito. At isa po doon yung pandaraya. Hindi po tayo makakapagbigay ng pagmamahal, ng isang legit na pagmamahal sa ating kapwa kung may mga ganitong hadlang sa atin. Ano po, sapagkat kahit tayo, pwede tayong lansihin, pwede tayong lokohin ng ating emosyon, pwede tayong lokohin, hindi lang ng emosyon natin, kundi ng ating puso mismo. Kaya nga po, dapat alisin natin ito. Do not lie to one another. Yan din po ang laging paalala ng ating kapatid si Pablo nung panahon niya sa Aklat ng Kolosas. Kasi talamak po sa iglesyang yon yung pagsisinungaling. Na yung pagsisinungaling para naging habit na nila. Na to the point po na yung pagsisinungaling sa kapwa, iniisip nila na yung sinasabi nila totoo. Parang pinapaniwala nila yung kanilang sarili na totoo ito. Kasi naging practice o naging habit na nila yung pagsisinungaling. Kasi yun po yung end nun yun yung end form. Kung sa simula, nagkakaroon ka ng siguro maunting kompromiso, nagkakaroon tayo ng tinatawag na white lies. Again, pag sinabi pong lies or kasinungalingan, wala po yung kulay. No, ang kasinungalingan po ay kasalanan. Whether white man yan o black o kung anumang kulay, sa harap po ng Panginoon yun po ay kasalanan. Ano po, the end does not justify the means. So kung sasabihin mo magsisinungaling ka para sa isang good thing na mangyayari, hindi po yun sapat to justify yung ginawa mong kasalanan. Kaya nga po paalala ni Pedro na iwaksi, itigil po o alisin ang pandaraya sa atin at sa ating kapwa. Sumunod po sinabi ni Pedro ang pagiging ipokrito. So pag po sinabing ipokrito ay yung pagkukunwari. So yung externals natin, na kung sa sinasabi natin na tayo ay taos-puso, na tapat sa Panginoon by word or by mouth, pero kung yung pamumuhay po natin ay salungat sa sinasabi natin, maaaring may problema. Baka po tayo ay nahuhulog sa temptation o sa kasalanan na tayo ay nagkukunwari. To the point po na baka mamaya, ngayon magkakasama tayo ngayon dito, subalit sa mga susunod na araw o sa mga susunod na oras, baka mamaya iba po yung ninanais o iba yung ginugusto natin o iba yung nagmamanifest o lumalabas sa ating pamumuhay. Kaya po pinapaalalahanan ni Pedro na yung pagkukunwari o pagpapanggap ay hindi po dapat natin ine-entertain. Kasi possible po tayong matempt nito. Ano po? Being external, meron pong tendency na parang we want to show or make our best foot forward. Ipakita natin lagi. Ayos naman sana. Pero kung ang motive natin ay para manling lang ng kapwa, hindi po yun nakakaganda. Hindi lang po sa testimony natin, hindi lang po sa iglesia, lalo tigit po sa mata ng Panginoon. Sumunod po yung envy o inggitan. Ito po yung pinakabunga o nang hindi pagiging kontento sa Diyos at sa mga biyaya niya. So tandaan po natin na kahit sa maliliit na bagay, maging practice po sana natin na maging mapagpasalamat. Bagamat may mga bagay siguro na tayong ninanais, may mga gusto tayong mangyari. O kaya po may mga plano tayo na naisip patupad. Subalit tandaan po natin na by the end of the day, yung will po ng Panginoon ang nasusunod. At mas alam po ng Panginoon yung nararapat para sa atin. Di ba? Kaya nga po tayo nananalangin na Panginoon, ito po yung plano ko. Nawa po sa inyong kalooban ay kung hindi po nanaisin, ipagkaloob niyo po sa akin. Pero di ba po kasama po sa panalangin natin, kung hindi niyo man po ipagkaloob, alam ko po na mas may dunong kayo kaysa sa akin. Alam ko po na yung ways nyo o yung alam nyo ay mas tama kaysa sa akin. Kaya nga po yung comfort natin eh. The moment na pinagpe-pray tayo, ito man ay may pinagpe-pray tayong bagay o isang pangyayari na maaaring kasama sa plano natin, sa iba, pag halimbawang hindi nangyari yung ninanais nila, ano po nangyayari? Disappointment, naiinis, nagagalit, nalulungkot.
kung ano, iba't iba emotion din yung nararamdaman nila. Pero dahil sa paalala ng salita ng Diyos, na tayo ay maging mapagpasalamat kahit sa maliliit na bagay, kahit po yung mga bagay na pinlano natin, bagamat hindi mangyari, alam po natin na yun ay parte pa din ng plano ng Panginoon sa atin. Soberano po ang Panginoon. Sa ibang pagkakataon, kung merong trahedya o masamang nangyari, part pa rin yun ng soberano ng Panginoon, inalaw ng Panginoon yun na mangyari. Pero tandaan din po natin na yung mga masasamang nangyayari, possible din po na yun ay consequence ng mga maling desisyon na maaaring hindi natin ipinanalangin o maaaring hindi natin sinunod ang Panginoon. Kaya nga po sa mundo, sa kamunduhan, nagagawa pa nilang sisihin ng Diyos. Pag may nangyayaring hindi ayon sa kanila. Pero to the point na everyday, araw-araw, sinusuway nilang Panginoon. Hindi nila yun naiisip. Na nakatingin sa kanilang Diyos pero nabubuhay sila ng salungat sa kanilang profesyon o sinasabi nilang naniniwala sila sa Diyos. 'Di ba? So kaya po ano po yung punto ni Pedro? Na sana po tayo merong conscious effort o pagsusumikap na labanan at talikuran ang kasalanan. Kaya po sinabi niya, iwaksi. Tigilan niyo to. Kung gusto niyong lumago sa pananampalataya, ibig sabihin mayroon pong pagwawaksi sa mga nabanggit niyang kasalanan. Ibig sabihin po nun conscious effort. Conscious effort, as in may effort. Bagamat yung effort natin is not for us to be saved, pero yung conscious effort na ito ay resulta ng perseverance natin. Ito ay resulta ng paggabay ng Panginoon sa atin. Meron tayong human responsibility na tinatawag. Hindi mo po pwedeng sabihin na dahil nakakilala ka sa Panginoon, okay na. Immune na ako. Pupunta na ako sa langit. Makakasama ko na ang Diyos. Hindi po. Hanggat nandito po tayo sa lupa, meron po tayong paglalaban. Meron po tayong gera. Araw-araw po tayong may gera. Baka po isipin nyo, yung gera lang yung nangyayari sa ibang bansa. Pero sa ating pong mga isip, sa ating pong mga puso, minuto, oras, o mga araw na lumilipas, meron pong digmaan o gera. At kailangan po natin itong paghandaan o labanan. We are to put aside or strip off old sinful habits like a set of tattered, worn-out clothes. So kung dati yung mga kasalanan na yan yung ginugusto mo, kung ikaw ay isang mananampalataya, meron ka ding panibagong pagtingin sa mga kasalanan ito. Dapat hindi mo na yan ninanais. Kundi yun nga, iniiwasan mo na. Kasi yun nga, lagi sinasabi, ito, very quotable from Paul Washer, na if you have a new relationship with God, you should have a new relationship with sin. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na may bago kang relasyon sa Panginoon, pero meron ka pa ding kasalanan na tinetreasure. Na parang hawak mo ang Panginoon sa kanan, hawak mo yung kasalanan sa kaliwa. But then they cannot coexist. Hindi po. Dapat meron ka ng pagkamuhi sa mga kasalanan na yun. Dahil kung hindi, posible po na hindi po talaga tayo lalago sa pananampalataya. Sa buhay po na isang mananampalataya, tandaan po natin na ang pagsunod sa Diyos, yun po ang tamang tugon. Yun po ang tamang tugon sa kanyang mga salita. Kasi kung talagang naniniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, talagang nandoon yung ating pagtanggap nito. Ang tugon po natin doon ay hindi lang amen, kundi pagsunod. Pagsunod po sa kanyang mga utos. Pagsunod po sa kanyang mga sinasabi. Ano po? Totoo po, sinunod ng Panginoon lahat ng kautusan. Pero hindi ibig sabihin po noon na namumuhay tayo sa biyaya lamang at wala na tayong kautusan na susundin. Kasi po kung hindi ka sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, hindi mo ninanais na mamuhay sa kabanalan, worst case po, kung di po kayo lumalago, ako na po magsasabi,
baka po hindi talaga kayo mananampalataya. Kasi ang totoo pong mananampalataya, meron pong pagnanais na lumago. Merong pagnanais na itigil ang kasalanan. Merong pagsisisi. Hindi po natin sinasabing magiging perpekto tayo. Pero the moment na magkasala tayo, meron pong pagsisisi. Iniluluhod po natin sa Diyos. Sapagkat, yun nga, coram Deo, nabubuhay tayo sa kanyang harapan. At the moment na mag-commit tayo ng kasalanan, karumal-dumal po ito sa kanyang harapan. Sabi po ni R.C. Sproul, we are becoming holy. If we are not becoming holy, then Christ is not in us, and our profession of faith is empty. So yun po ang ebidensya ng isang mananampalataya. Merong paglago, may pagnanais na lumago. Di ba po sa isang hardin, pag po nagtanim kayo ng halaman, nagtanim kayo ng mga bulaklak dyan, hindi lang po pag tinanim nyo, yun na. Didiligan nyo lang, yan yun lang silang lumaki. Pero kung tutusin, di ba po pag tinignan natin, hindi naman sila basta lalaki. Kung lalo na kung merong mga sagabal, kung may mga ligaw na damo. So ganyan din po sa buhay mananampalataya, meron pong paglilinis na kailangan gawin. Bagamat totoo na nandun yung paglilinis ng banal na Espiritu sa atin, totoo na binigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso na nakakakilala sa Kanya, subalit tandaan po natin, meron po tayong responsibilidad na labanan ang kasalanan. At yun po ang paalala ni Pedro sa atin. So tanong, tayo ba ay nananalangin na sana lumago tayo sa biyaya? Nananalangin ba tayo na Lord, nawa po, patuloy niyo akong pabanalin. Lumago ako sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Meron ba tayong ginagawang hakbang upang lumago? So nawa po manalangin tayo sa Diyos na tulungan niya tayo na alisin ang mga balakid o alisin yung mga posibleng harang o nakaharang sa ating paglago sa kanyang kabanalan o paglago sa biyaya. Ikalawa pong punto na sinasabi ni Pedro ay yung pagnanais po ng espiritual na pagkain. Sabi po niya dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin o naisin nyo ang malinis na espiritual na gatas. Yung pong salitang gatas dito, baka isipin nyo katulad po nung salitang gatas na ginamit sa Hebreo. Kasi doon po sa Hebreo, yung salitang milk o gatas, kinumpare po doon sa solid food and milk. Na parang kung ikaw ay isang matured o matagal na mananampalataya, solid food yung kukunin mo. Pero kung ikaw ay bago pa lang sa pananampalataya, ay gatas pa lamang. Yun po yung pagkakagamit ng salitang gatas o milk sa teksto ng Hebreo. Subalit po dito sa sinasabi ni Pedro, yung pong salitang milk na pinapatungkulan niya, ang ibig sabihin po niya dito ay yung malinis na doktrina o yung pure doctrine of the word o ng salita ng Panginoon. Pure in a sense na ito po ay rational, ito po ay logical, at ganun din po, nandun po yung pagiging, pristine. Yun po yung sinasabi ni Pedro. Malinis na doktrina para lumago po tayo sa pananampalataya. Yun po yung kailangan natin. Kasi kung halimbawa, mayroong mga kasalanan, hindi po ito natatapos. Iwaksi, itigil. Hindi po ito natatapos eh. Kasi kung hindi po natin papalitan o hindi po natin magkakaroon tayo ng kasigasigan na aralin ng salita ng Diyos, sabihin na natin na may mga kasalanan na maaaring iwinaksi mo. Posible na yung ibang kasalanan naman ang makaapekto sa iyo. O kaya naman bumalik at bumalik ang mga kasalanan yan. Kaya nga po, hindi natin kayang maging banal o magmahal ng tama kung hindi natin nalalaman ang mga bagay ng Diyos. Di ba po sinabi ni Pedro kanina, ito yung salita ng buhay, ito yung salita na hindi natin nasisira, kaya tayo nakakapagmahal dahil sa salitang ito. Pero mangyayari lamang yun nga, kung naiwaksi yung mga sinasabi niya. At kung wala ang salita ng Diyos, lalo po, hindi po tayo lalago o magpapatuloy sa kabanalan.
Ang isang Kristiyano po ay nagkakaroon ng pagnanais sa katotohanan o salita ng Diyos kung ito po sa pamamagitan ng sa 5 bagay. Una po, inaalala natin kung saan nagmula ang buhay natin. Ikalawa, pagnanais nga po na pag-alis ng kasalanan sa ating buhay. Ikatlo, pag-amin ng kanyang pangangailangan para sa katotohanan ng Diyos. Ikaapat, pagsusumikap para sa espiritual na paglago. At ikalima, pagsusuri sa kanyang mga pagpapala. So nawa po itong 5 ito, nawa po makita ito sa atin. Nawa po sikapin po natin na gawin ang mga bagay na ito. Kasi po, ito po yung isang ebidensya o 5 ebidensya na talagang nagnanais po tayo sa katotohanan ng Panginoon. So sa kaligtasan, nararanasan ng lahat ng mananampalataya kung gaano kabuti ang Panginoon. Di ba po, nung the moment na makilala natin ang Panginoon, yung pagmamahal niya, na hindi lang naramdaman, na unawaan talaga natin bakit siya namatay, bakit kailangan niyang ipadala dito ang kanyang bugtong na anak. The mere fact na kahit naman di niya gawin yun, mananatiling Diyos pa rin siya. Pero all out of love, pinakita niya sa atin. Diba? The moment na ma-realize natin yun, ipaunawa sa atin yun ng Panginoon, diba? Nandun yung flow na yung pagmamahal niya gusto nating maipakita sa ibang tao. Gusto din nating ipaalam natin sa kanila, ito yung mabuting balita. Ito yung ebanghelyo. Ito yung pag-ibig na naranasan natin. Ito po yung dapat na magtulak sa atin na mas hanapin pa yung biyaya niya. Hanapin ang biyayang iyon sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa kanyang salita. So nawa po, aralin po natin ang salita ng Panginoon. So katina po, nag-uusap kami ni Deacon Benji and napaalala nga po niya na malapit na po yung church anniversary niyo. Na ika-10 taon po. Ano po? So tingnan niyo po kung gaano ka-gracious ang Panginoon na yung pagmamahal niya for the past 10 years. Nandun yung sustenance niya. Despite the fact na kung ano-ano po yung pinagdaanan ng iglesia. Still, nandito pa rin po tayo. Ang salita ng Panginoon ay naipapangaral. At yun po, nawa, wag po tayong sumuko, wag po nating hindian na tayo ay mag-aral, magsaliksik ng salita ng Diyos. Sa paggamit po ng salitang gatas ni Pedro, pinapakita niya dito kung gaano kadalisay. Pure ang salita ng Panginoon. Sa pangkalahatan, ito man ay sa kanyang sinasabi ng mga ngaral, o ito man ay sa panunulat. Ano po? Ang kadalisay ng salita ng Diyos, yun po ay para sa pangkalahatan, at ang tungkulin nito bilang mahalagang pagkain para sa mananampalataya. So di pa po tayo kumakain nga tayo 3 beses isang araw. Yung iba nga, lampas pa sa 3 beses. Subalit, makita natin na yun yung kailangan natin Kung hindi po tayo kakain ng salita ng Diyos, yun nga po, malnourished. Diba? Ayan, mag-agree po si Doc Dennis sa salitang yun, sapagkat yun po ang nagiging epekto physically sa atin. How much more po sa spiritual? Diba? So meron po dapat tayong pagnanais. Ang gatas na ito ay sumasaklaw sa lahat ng espesyal na kapahayagan ng Diyos. Kasi kung talagang nakakilala tayo sa Panginoon, mas kikilalanin pa natin siya sa kanyang mga salita. At sa pamamagitan po ng pagkilala natin sa kanya, mas lalo po tayong lalago, hindi lang sa kaalaman, kundi po kahit po sa ating paglakad, makikita po ito. So habang tumataas ang ating kasiyahan sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang mga salita, nawa po yung pagnanasa ng masama, ito po yung unti-unting nawawala o nababawasan. Ano po? Habang tinatanggihan natin ang mga tukso at iniiwasan ng mga ito, lumalakas o lalo po nawasan at tumitindi yung pagnanais natin para sa presensya ng Diyos. Ano po? Kasi isang pribileyo po na tayo may kalayaan na ang salita ng Diyos ay naibabahagi natin dito, publicly. Kasi sa ibang bansa po, pag may mga ganitong gathering, talagang persecution or talagang tinutugis, worst case po, pinapatay.
Isang pribilehiyo po na meron tayong relative peace dito sa atin. Pero sana hindi po tayo makontento na yung salita lamang po ng Diyos ay dito lang natin naririnig. Meron po itong 7 araw. Ano po? At sa ating pong personal devotions, sa ating pong personal na pagbabasa, nawa po patuloy nating siyasatin ang ating mga sarili. Patuloy po nating hanapin ang presensya ng Panginoon. Again, ano po ang tawag sa atin? We are Christians. We are called born again. Born again. Pinanganak kang muli sa Espiritu. At yung pinanganak muling yon sa Espiritu, ninanais yung gatas na pure. Yung pure milk of truth and doctrine na pinangangaral mula sa salita ng Diyos. Yung infant na sinasabi dito, na newborn infants na sinasabi ni Pedro, di ba po sabi niya, gaya ng mga sanggol na bagong silang. Yung ginamit pong salitang dito ay brepos. Ibig pong sabihin, pangkalahatan. It applies to all Christians. Hindi lamang po ito applied sa isang mananampalataya na naging kamakailan lang naging miyembro ng iglesia. Hindi lamang po ito applied sa isang Kristiyano na maaaring siguro 10 taon ng Kristiyano o kaya sa mga matatanda na po sa iglesia. Hindi lamang po ito applied doon. Ito po ay applied sa lahat. Kasi meron pong certain stages of growth sa paglakad sa kabanalan. Pero malinaw na pinapatungkulan ni Pedro dito, ito po ay applied sa lahat. Sa lahat ng mga mananampalataya. So ano po yung makita nating aplikasyon dito? Nawa po magkaroon tayo ng matindi. At ulitin ko po, matindi. Matinding pagnanais sa salita ng Diyos. It's one way to read the Word of God. Maganda po yan, binabasa po natin ang salita ng Diyos. Pero sana po may matindi tayong pagnanais na aralin. Ito. Aralin po natin ito. Ano po? Katulad po ng mga taga-Bereo, na nung nangaral si Pablo, hindi po sila tumigil. Hindi po nila basta tinanggap. Ang ginawa po nila, inaral po nila kung ano yung sinabi ni Pablo. Sinaliksik nila. Sapagkat doon po natin makikita kung talaga pang totoo yung itinuturo sa atin. Totoo ba yung binabahagi ng kapatid na ito sa atin? Sa kaya nawa po magkaroon tayo ng matinding pagnanais. A desire to study the Word of God. Kasi yun po yung kinakatayuan natin. Di ba yun po sinabi ni Pablo, 1 Corinthians 15, na we are standing in the gospel. Sa ebanghelyo po tayo nakatayo. Yun po yung pundasyon. Hindi po siya yung parang briefing lang na, ito yung gospel, okay, Christian ka na, tapos na. Hindi po eh. Doon po tayo nakatayo. Ang lahat ng mga mananampalataya, bago ka man sa pananampalataya, matagal ka man sa pananampalataya, iisa po ang tinatayuan natin. Walang iba po kundi ang ebanghelyo. Kaya po maglaan po tayo ng ilang hakbang upang pag-aralan ito ng masigasig. Upang mas lumago pa po tayo sa biyaya. Mas lumago pa po tayo sa kabanalan na naaayon sa salita ng Panginoon. At talagang kung yun po ang nagagawa natin, ano po ang sabi ni Pedro? Dun sa verse 3. Di ba sinabi niya? Balikan po natin. 1 Peter 2 verse 3, kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti. That the Lord is good. Kasi kung talagang nandoon yung pagnanais mo ng gatas na ito, ay ito po yung napakatamis, napakasarap nito para sa atin. Mas nanaisin pa natin ito lalo. We will delight more in the Lord. Diba nga? Yun nga, delight yourselves in the Lord, and He will give you the desires of your heart. And the more you delight in Him, the more you will desire Him more and more and more. Mas nanaisin mo siya. Mas nanaisin mo ang kanyang presensya. Hindi ko po alam kung pamilyar kayo dun sa palabas na or pelikulang Truman Show. Ito po yung pelikula 1998. Binidahan po ito ni Jim Carrey. Truman Show. Si Jim Carrey na isang comedian na nanalo po ng Best Actor sa pelikulang ito. Pero itong pong pelikulang ito ay drama. Ano po?
Doon po siya nanalo sa Best Actor. Sa dinami-dami niyang pelikula na siya'y komedyante, ang pinapanalo niya ng Best Actor ay yung pelikulang ito na more on drama ang tema. Ginampanan po niya si Truman Burbank, isa pong adopted na bata. Inadapt siya ng isang director at producer. At ginawa po ay para ginawa siyang eksperimento na nabuhay siya sa isang facility na kung saan pinaniwala siya na lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay totoo. Pero yung pala, nabubuhay lang siya sa isang set. Na lahat ng nangyayari sa kanya paulit-ulit. Nandun yung kapitbahay niya, lagi niyang binabate. Nandun yung kanyang kasama sa trabaho, pumapasok siya sa trabaho, nandun yung kanyang pamilya. Kahit po yung pamilya niya, hindi totoo. Kasi po lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay pinapalabas sa telebisyon. Minomonitor yung buhay niya 24/7. Yun po yung Truman Show. At ang isa po sa nangyari dito na parang twist, kasi all throughout yun yung nangyayari sa kanyang buhay. Parang okay, masaya, eto ko, nangyayari, walang problema, okay naman. Hanggang sa napansin niya na parang paulit-ulit na lang. Parang naghahanap siya ng ano bang meron beyond. Parang lagi na lang ganito yung buhay ko. Ang isa po sa mga ginawa ng direktor kung ba't hindi siya lumalayo sa lugar, ay binigyan po siya ng phobia sa tubig. So doon sa dagat na merong set, doon sa set niya na may dagat, hindi po siya lumalapit doon kasi meron siyang takot sa tubig. Yun po, ang kapila ng dagat na yun ay yung mismong production. Nandun na yung mismong director at producer sa likod. So hindi siya pinapapunta doon sa set na yun kasi malalaman niya na yung katotohanan na yung palang buhay niya ay umiikot lamang doon. So yung takot niya nandun, hindi siya lumalapit doon. Pero the moment na makita niya or na-overcome niya yung fear niya sa tubig at nalaman niya yung katotohanan, it stopped the production. Yun po yung nangyari kay Truman. Naniwala siya all throughout na yun, hanggang doon lang siya. Ganun lang yung buhay niya, paulit-ulit. Pero nung hindi niya in-overcome yun, yung balakid na yun, yung tubig na yun, most likely nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang buhay. Somewhat ganun po tayo mga Kristiyano. If we will be settled na ganito, ito lang. Parang okay, naniwala ako sa Panginoon. Pero again, mayroon po tayong responsibilidad. At isa po doon ay yung paglago natin sa kabanalan. Sana po ay ma-assess natin ang mga sarili natin. Nasaan na po ba tayo spiritually? You can ask it to your own self. Nasaan na ba tayo? Ano na ba yung kalalagayan ng spiritual natin? Nakaalis na ba tayo dun sa plateau o dun sa maaaring pahingahan? At tayo ba'y nagpapatuloy sa paglakad sa kabanalan? So, yun po ang ating tanong sa ating mga mananampalataya. Ngayon po, kung may kinakausap po ako dito na maaaring wala pa sa Panginoon, nawa po, manalangin tayo na bigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya. Bigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya, ng pagnanais na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, pagnanais po na labanan ang mga kasalanan ito. Upang matikman din po natin ang gatas na sinasabi ni Pedro sa kanyang sinulat. Sa mga mananampalataya, nawa po sikapin natin ang paglabanan ng kasalanan. At tayo po ay patuloy na lumago sa kanyang biyaya. Kasi po araw-araw may paglalabanan tayo. Pagkatapos po ng sinasabi nating Sunday, Sabbath o Lord's Day, babalik na po ulit tayo sa ating regular na gawain. Nawa po maging paalala sa atin na may paglalaban. May paglalaban po at may paglakad tayo sa kabanalan. Sa tulong po ng Panginoon, nawa may waksin natin, maalis natin ang mga kasalanan. Na araw-araw, tulungan tayo na tayo po ay lumakad sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama sa langit, salamat po sa inyong mga salita na tunay na ang mga salita mo ay salita ng buhay. Ito ay salita ng pagmamahal. At lubos kami nagpapasalamat dahil ang pagmamahal na ito hindi nyo pinagkait sa amin, kundi ito ay ibinigay mo at pinaalam sa amin sa pamamagitan ng buhay ng aming Panginoong Hesus. Salamat Panginoon sa biyaya. Salamat Panginoon
sa inyong mga salita na pinaabot mo ito kahit sa panahon namin na ito'y naunawaan namin. At patuloy, Panginoon, na nawa makita namin na ito ang kailangan namin upang kami lumago. Ito ang kailangan namin upang mas ma-enjoy namin ang inyong presensya. Na bagamat wala pa kami sa glorification, dito sa lupa, makita namin at maranasan namin ang iyong biyaya, ito'y mabuti sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, nawa ingatan niyo kami sa aming paglakad sa kabanalan. At patuloy nawa na sa pagdako din namin ng banal na hapunan, patuloy na ma-remember namin, maalala namin ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Ito po ang mga dalangin, pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen.